dito tayo sa mainit-init na issue ngayon dito sa atin, etong China. Ay, grabe yan. Oo, yung Chinese embassy rito, nagagalit kasi ang kwento pala niyan, si Commodore Tariela ng Coast Guard. Oo, parang meron siyang yung picture ba yun? May selfie picture kasi yan. May selfie picture. Nasaktan kasi yung China kasi nakikita yung presidente nila. Siyempre, ginojos nila yung presidente nila. Caricature. Nasa TV. Ang sabi naman, hindi naman daw siya yun. Kamukha lang daw. Kamukha eh. Oo, kamukha lang daw. Pero hindi naman daw siya. Pero siyempre, ipinagpapalagay nung China na presidente nila yun. Na parang nabastusan. Nabastusan daw talaga. Pinabastos. Oo, sa ginawa ni Tariela. Ang masaklap dyan, ang sinasabi kasi nila Robin Padilla, binabastos daw natin. Parang tayo pa yun ang bastos. Pero kung titingnan mo sa mahabang panahon, tayo yung binastos ng China. Yung teritoryo natin, hindi na nga nirespeto yung ruling ng UNCLOS, di ba? Inaagaw na nga halos yung teritoryo natin. Hindi pa tayo nabastos dyan. Oo. Kasi sa UNCLOS pala, ka-coffee, ang law pala dyan, 200 nautical miles mula sa Pampang. Oo. Ngayon, yung 200 nautical miles na yun, ganun din sa China, 200 nautical miles din. Ngayon, yung nasa gitna nun, yun yung tinatawag na international sea. Kaso, ang ginawa pala nung China, gumawa ng 9-dash line na 10-dash line na ngayon at halos masakop na yung Palawan. Yung exclusive economic zone natin, halos masakop na nila. Oo. Ngayon, yan yung sinasabi ng marami natin mga kababayan na hindi naman natin binabastos yung China, silang araw kasi talaga ang gumagawa niyan. O kasi yung pangbubuli sa ating mga mangingisda doon sa West Philippines na hindi naman lingid sa ating kaalaman. Talagang alam natin yan kasi nga nababalita. Meron pa dyan, sundalo na putulan ng daliri. Correct. Oo. Ngayon, ang maganda dyan, etong si PBBM, suportado niya yung mga tawag dyan, mga yung move opisyal ng Pilipinas na nagbigay ng statement patungkol dyan sa issue na yan. Si Sir Yayam, sir, may masasabi ka ba dyan sa issue ng China? Kasi masyadong patula daw ito, no? Sa ating mga senador at sa ating mga opisyal. Meron talaga ako masasabi dyan kasi kung hindi ako nagkakamali kahapon, yan ang topic ko sa aking Yayam sa editorial, no? Pero mas nagugulat ako hindi sa mga Chinese officials dahil expected ng mga Chinese officials na very aggressive sa kanilang mga salita. Nagugulat ako doon sa Siam na hindi pumirma sa resolusyon ni Senator Kiko Pangilinan kung saan kinokondena niya yung panghihimasok ng Chinese officials sa mga sinasabi o ginagawa ng ating mga Philippine officials katulad ni Commodore J. Tariela. Maling-mali po yun. No? Sinabi ko nga sa aking editorial, dapat sa mga ganitong sitwasyon na kung saan sinasaklawan ng ating soberenya, ang ating karapatan bilang sovereign nation, ay dapat lahat tayo nagkakaisa. Ang problema, itong mga senador natin, siyam sila, no? Mas kinakampihan pa ang Chinese officials, ang Chinese government, kesa sa ating mga public officials na ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin, katulad ni Commodore J. Tariela nga, ano? At kitang-kita naman sa mga nangyari in the past na argabyado ang ating mga kapwa Pilipino. Yung mga employees or officials ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagkakandak lang ng mga studies, no, marine and biological studies sa West Philippine Sea. Hinaharas, binobomba ng water cannon. So, tas yung mga mangingisda natin, na daan-libo na ang pangingisda na ginagawa dyan sa West Philippine Sea, pinagbabawalan ng mga isda. Sino ba naman hindi magalit? Sino ba naman ang hindi ipagtatanggol ang ating mga kapwa Pilipino, no? Tama ka dyan. Sa bagay, ang comment nga dyan ng isang senador si Senator Robin Padilla. Sabi niya sa Number one Coast Guard, senator. Coast Guard, depondo kayo, bakit hindi kayo bumili ng water cannon na maganda-ganda para water cannonin nyo rin? Bakbakan. Di ba? Actually, napaya siya dun eh. Hindi, ang ano kasi doon, Payang-paya siya doon. Kumain ka ng water cannon doon, gera na yun. Oo, kasi Diba? ang paliwanag dyan ni Tariela, kapag binalikan natin yung ginawa sa atin, lalabas yan, magiging dahilan ng China yan, justification nila yan, ang pagiging aggressive pa nila laban sa Pilipinas. Ang sabi ng Philippine Coast Guard, ang purpose ng water cannon, hindi para manira ng properties, manakit ng tao, kundi magligtas ng tao. Di ba? May Yun ang napakaganda doon. Yan ang pinaka-main purpose niyan.
Yam. Yun ang napakagandang sinabi ni Jay Tariela. Ang water cannon pala talaga ay hindi nilalagay sa mga barko para mangharas o para manakit, no? Kundi para mag-save ng mga tao. So, tama si Jay Tariela doon at nagmukhang angat na naman si Robin Hood Padilla sa balitaktakan na yan, no? Oh. Eto nga, nagulat nga yung mga kababayan natin dito sa Siyam ba na senador? Maganda, isa-isahin natin Yung siyam na senador na yan. May picture pa tayo Yan. dyan? Sige. Si Amy Marcos, number 1. Expected mo naman yan Si Rodante Marcoleta, isa pa yan. Nakipag-meeting pa sa mga opisyal ng China. Si Bongo. Si Bato de la Rosa, na hindi pumapasok. Si Pia Cayetano, at ang kapatid niya na si Alan Peter Cayetano. Si Robin Padilla. Si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Itong mga tao na to, nakasuot pa ng West Philippine Sea noon Sa basketball. Sa basketball, di ba? Oh. Defend the West Philippine Sea. Tapos simpleng resolusyon, calling out yung ginagawa ng China at ng Chinese Embassy sa Pilipinas, hindi nila magawa. Syempre kung binanggit mo yung mga sinasabi mo mga pro-China, banggitin din natin yung mga kabayan ng mga senador gaya ni Vicente Soto, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Lauren Legarda, JB Ercito, Bamakino, Camille Villar, Mark Villar, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Etong mga senador na to 15. Oh, correct. Yung mga pro sa Resolution. Talagang hinahangaan ng ating mga kababayan. Talagang bilib sila sa mga senador na to dahil nakikita ang talagang pagiging makabayan sa puso't isipan nila. Hindi gaya dun sa Siyam, ewan ko lang kung bakit anong dahilan nila, bakit hindi sila pumirma dun sa resolution na para rin naman sa atin. Total pre, tinanong mo yung dahilan. Posible sa isang dahilan yan, baka na-sponsoran yan during the campaign. Baka pinondohan ng China yan Kaya Tamang, sila lang nakakalam yan. Or ngayon, may retainer yan. Takot yan na pakawalan yung China. Kaya ganyan, todo tanggol pa rin sila sa China. Ang nakakalungkot lang dyan, mga senador natin yung mga yan. Mga ibinoto natin yung mga yan. Diba? Alam nyo, dapat naisip ko dapat merong tayong bagong batas, no? Ang nire-recommend ako sa ating kongreso ay magkaroon tayo ng Anti-Makapili Act, no? Ano ba yung Anti-Makapili Act? Kasi kung matatandaan niyo yung panahon ng Hapon, yung mga Pilipino na nagtatraidor sa kapwa Pilipino at sa bayan natin, nagtuturo ng mga Pilipino para dakpin ng mga Hapon, no? Kasi feeling ko ang ating mga batas ngayon ay hindi na sapat, no, para tuliksain yung mga kapwa nating Pilipino na imbis kampihan natin mga public officials, ang mga banyaga pa ang kinakampihan. Kaya dapat meron tayong ganyang batas, no? Higpitan natin, especially sa mga panahon na kailangan natin nagkakaisa, no? Kasi ang soberenya na ng ating bansa, ang buhay na ng ating mga kababayan at ang ating bansa ang nakasalalay dito. So dapat sa mga ganitong sitwasyon, nagkakaisa tayo, no? Kaso wala kanya-kanya pa rin tayo At ang mabigat, mas nananay pa ang narrative ng China dahil meron nga tayong mga senador, mga public officials na mas kumakampi pa sa kanila, no? Pangalawa, gusto ko sana tayong mga Pilipino kapag may mga ganito tayong mga public officials, tandaan na natin para sa susunod na eleksyon, wag na natin iboto, no? Para talagang mawala sa ating sistema ang mga traidor, no, na mga kapwa nating Pilipino na mas ginugusto pa kalabanin ng kapwa niya at ating bansa kesa kumampi. Maganda sana yung sinabi mo yan. Napakaganda niyan. Kaso ang problema, hindi yan ang katotohanan dahil marami tayong mga kababayan na medyo kapanalig nila yung utak maliit. Diba? Sino maliit? Yung mga dilis. Diba? Bagong term yun Kaya nga dilis, diba? Pagkakain ka din, tatanggalin mo yung ulo kasi walang utak Diba? Ganun yun. Pero tingnan nyo sige, kakopi ikaw mo. Pansinin mo hindi lang mga senador na yan yung nagpapakalat ng ganyang narrative. Makikita mo talaga yung influensya ng China, yung mga trolls. Pansinin mo sa social media yung narrative nila na ang Chinese government, ang China Coast Guard, tumulong doon sa Pilipino sa pagliligtas. Di ba may lumubog na barko? Yan ang kanilang narrative na hero pa ngayon ng China. Pero hindi ibig sabihin yan, kasi unang-una, tungkulin nila yan. Kahit mga Pilipino, pag nandiyan ka sa karagatan, pag nakakita ka ng aksidente, tungkulin mo yan, mandato mo yan, na tulungan. Pero hindi ibig sabihin yan na pwede mo nang kamkamit ang teritoryo ng Pilipinas. Yun naman ang ina-assert ng ating mga senador Teritoryo namin yan. And even the President, not a single inch of our territory ang dapat isurrender. Pero sa ginagawa ng mga senador na ito, itong
grupo nila Amy Marcos, parang sige, okay na. Kami Hindi, yun na. parang ano na lang yan nananadya na lang yung mga yan dahil syempre sa politika gusto nilang mababa si PBB parang nananadya na lang yung Nangiinis mga na lang yan. no? Oo, Nangiinis na lang. yung mga yan. Ngayon, Kaya- alam mo, nung kwento ko Kaya lang. kabibian, gusto ko tanong ating mga viewers, yung nangyari ba na-discover natin yung Malampaya East 1 sa Palawan? Gusto ba ng ating mga kababayan na mapunta sa China yung mga katulad na ganyang discovery? Kung doon sila kakampi sa mga senador na yan o doon sa mga Duterte na talagang ina-advance ang interest ng mga China o ng Chinese? Di ba? Wala, sarado utak ng mga yan. I-give up ba natin yan? No? Kasi kung panahon ni Digong yan, malamang inofera ni Xi Jinping yan ng joint deal. Malamang. Oh, imbes na solo natin yung gas na makukuha natin dyan sa Malampaya East, hati pa tayo. Kasi joint deal eh. Alam mo doon, yung nagpunta kami ng Taiwan, bilib din ako sa kanila. Solid sila. Kasi kapag election pala nila ron, inaalam ng mga mamamayan doon kung ikaw ay pro-Beijing o pro-Taiwan, independent ng Taiwan, independence ng Taiwan. Ngayon, kapag nalaman nila na ikaw pala ay pro-Beijing, yung ibig sabihin, gusto mo yung Taiwan maging parte ng China, hindi ka talaga nila binoboto. Kaya tambak talaga yung mga politiko na pumapanig daw sa China, doon sa Taiwan, at yun na hindi dito na. Kaso wala pa rin One China policy pa rin Special Administrative Region pa rin po ang Taiwan, the same as Macau, wala pa rin po sila magagawa dyan. Pero at least kahit pa paano, no, pagpapakita yan ng resistance Parang pagtutol rin yan sa leadership ng mainland China. Maganda yung sinabi ni maganda yung sinabi ni panelista, pwede nating gamiting electoral issue yung pro-China ka or anti-China. Hindi, not necessarily yung word na yun. Ibig sabihin, yung issue na yan, dapat alam natin ng mga paninindigan ng mga kumakandidato para alam natin kung iboboto natin o hindi. So dapat yan ang isa sa malaking electoral issue na dapat tinitingnan ng mga botante. Ito linawin lang natin, disclaimer wala tayong problema sa bansang China Correct. Wala tayong problema sa mga citizens ng mga Chinese. Wala tayong problema dyan. Sa katunayan, marami rin tayong viewers dyan sa China. Ang pinag-uusapan natin dito, yung issue dyan sa West Philippine Sea. Yan yun. Yung China, walang problema. Yung mga Chinese people, walang problema sa atin yan. Doon tayo sa issue. Kasi alam mo, pinapalabas yung ibang mga DDS vloggers, pinapalabas nila. Total, galit naman kayo sa China. Hindi ipatanggal nyo yung tulay dyan sa Binondo na pinatayo ng China government, ang Chinese government. May nagsasabi din, itigil din nyo yung pagpapadala ng mga produkto. Yung trade agreement between China, itigil. Hindi yun Hindi yun yung usapin. Yung usapin natin, yung issue dyan sa West Philippine Sea, nasa Pilipinas yan at hindi nyo pwedeng kamkamin yan. Oo naman. Kasi yung 9 dash line nila, konting urong na lang, so kuha na nila yung Palawan Kamkamin na nila, pati Metro Manila. yun talaga yung pinoprotesta talaga ng bansa natin, yung 9 dash line nila na kung saan ba nila nakuha yun. Diba? Sarili lang. Parang gawa-gawa lang raw talaga rin nila Sarili lang nila. Oo. You know mga sir, noong sinakop tayo ng Hapon, may mga Pilipino na kung tawagin ay makapili. Pilipino versus Filipino trader na kumampi sa Hapon. Opo, yan. Yan yung sinasabi ni Yayam kanina. Sabi ni Yayam yan, makapili. Yan yung sa mga hindi nakakaintindi sa mga tawag dyan, yung Gen Z na mga kagaya ko, yung makapili, yung may bayong Gen Z. Sa bagay, 34 ka pa lang di ba? yung may bayong na may butas na mata, tapos ituturo mo kung sino yung gusto mong ituro. Yun pala yung makapili. Ay, ganun yung makapili. Hindi ko naabutan yun Kapag kahit ako, hindi ko rin naabutan yun. Panahon na ako yun. Kapag naituro ka at kapag napagtripan ka, ikaw uhulihin ng Hapon. Ganun yun. Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung ganyan ang tingin nila dyan sa mga senador natin na yan. Hindi natin masisisi mga senador natin karapatan nila yan, buhay nila yan, di ba? Desisyon nila yan, hindi natin masisisi. Parang sinasabi ni Kakopi na inabot ko yung makapili Hindi naman. Gen Z kami, millennial tayo. Millennial kami ni Paler, hindi namin inabot. Oo, si Yaya, yata ito? Boomer yata ito Okay, dito tayo sa next topic natin. Ito, magandang topic to kay PBBM Kasi alam naman natin, nung nakaraang, kailan ba yun? Linggo? Last week. Itong mga nakaraang nagdaang araw, na-diagnose si PBBM na merong diverticulitis yan. Ito pala kasi yung sumakit yung tiyan niya ng matindero kasi ito yung colon, yung large intestine natin, meron kasi yung parang bulsa.
Ngayon, kapag napasukan ng bakterya yun, may infect yun at doon na magkukos ng sakit. Ngayon, yung kay BBM, mild lang yun na diverticulitis kasi kayang gamutin ng pahinga. Ibig sabihin, hindi malala. Hindi, Okay. ipahinga lang. Kasi ang malala noon, kapag severe, kapag malala, ang kailangan doon ay operasyon. At hindi naman ganun kay BBM. O, ang maganda dyan, pahinga lang kasi di mo rin kasi masisi si BBM, napakasipag. Actually, ang isa sa causes niya, no, yung stress No, stress. na dinala sa presidente. Kasi walang pahinga. Tama ka dyan eh. Oo. Lipat-lipat, napakaraming events sunod-sunod. Ayan, nagkaroon siya ng sakit. At syempre, yung edad, isang factor din yan. Hindi naman senior citizen na yan si presidente. Alam ko 50 years old, kandidato ka na dyan pataas. Kung baga prone ka na, no? Prone ka na. Ang presidente, ilang taon na yan? 40? As early as 40 years old, no? Pwede ka tabakan itong diverticulitis, no? Yung presidente, ilang taon na yan? 60 plus na yan. 68. 67. Kailangan kidney. Oh. Di ba? At napakasipag pa. So, expected or possible, may chance talaga as he age, no, na magkakaroon talaga siya ng sakit. Pero hindi po yan malubha. Gaya na pinapalabas ng ibang mga dilis, halimbawa si Harry Roque, kinakailangan malaman ng taong bayan ang lagay ng kalusugan ng presidente. Ayun na nga, sinabi na nga, may diverticulitis eh. Ano pa gusto mong palabasin? Kasi incapacity na raw yan na hindi na kaya tumayo sa pagka-presidente na pinapalabas nila. Pati daw yung isip ng presidente dapat ilabas. Bakit? Para ipalit niya sa Sara. Bakit? Yung ipapalit yung si Sarah, kala nyo matino. Diba? Mali-mali nga yung grammar. Diba? Yun yung mas matindi pa sa diverticulitis yun. Diba? Pag may presidente ka, mali-mali grammar mo, nagahang ka pa pag tinanong ka sa sa Congress. Naglo-loading. Oo, naglo-loading. Kaya ang sasagot na lang, Palilista. i-invoke Kanina. my right against self-incrimination. Next question, please. Kesa mag-isip pa siya ng sagot. O yan, ano masasabi mo sa kalusugan ng ating Pangulo, Yam? Kanina umattend pa si President Bongbong Marcos sa sa panunumpa ni General Nartates, bagong Nartates, PNP chief, no? Andun siya kanina. At pero ang sabi nga ni ES Ralph Recto, in-advise siya ng doktor na magpahinga muna. Sa akin tama lang 'yon kasi once and for all magpahinga na siya, no? Mag-refresh siya, no? At kung meron man siya mga backlog sa mga paperwork, gawin niya na habang nagpapahinga. And then come strong, no? Come back strong, no? Dahil meron pa siyang 2 years and 5 months na natitira. Medyo legacy mode na yung 2 years and 5 months. So, para masigurado na tuloy-tuloy na ang kanyang trabaho at magawa ang lahat ng dapat magawa. Alam niyo, di ba, maraming naikikwento sa atin si Secretary Vince Dizon na talagang sa last 2.5 years ng kanyang administrasyon, talagang maraming gagawin ang Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng departamento na nasa sakupan niya. Oo, yan. Tama po yung sinabi ni Yayam na dapat etong presidente natin na to, bawas-bawasan. Yung sipag, kailangan ng katawan niya magpahinga kasi 68 years old na po siya at isa lang yung kidney niya na partida, isa lang yung kidney pero sobrang sipag na presidente. Sa katunayan, ang dami nang napakulong sa panahon niya. Diba? Mga big fish. Pero ako I doubt it, no? Sinasabi ni ES Ralph Recto kanina, no, sa interview niya sa media na usually kapag nagpa-check up ka sa doktor, kapag stress ka, di ba? Halimbawa, may diverticulitis ka, ang ipapayo sa'yo ng doktor, magpahinga ka ng 1 week. Pero hindi tutuparin ng presidente yan. Hindi. Kasi napakasipag eh. Kanina lang di ba? Kung tutuusin nagpapahinga na lang siya pero umattend siya sa very important na event, yung taking ni General Nartates. Hindi kaya si Bato may diverticulitis sa utak, may bulsa-bulsa dahil sa puncher. Kaya kailangan na pahinga. January. November pa. November, December, January. O 3 November months. 11, unang absent nun. Ilang diverticulitis yun? Ilang butas ba ulo nun? O Yam, pasok Yam. Wala ka ng topic, pare? Meron Wala pa. na. Di, wala na. Wala na ba? Okay. Ang topic natin yung unang-una yung tungkol sa dalawang impeachment complaint na pinail kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Pinailan siya ng Bakabayan Block ng impeachment, no? Yan yung pangalawa. And then yung unang-unang impeachment na pinail sa kanya sa Kongreso ay yung pinail ni Attorney Andre De Jesus, no? So yan ang status ngayon. Dalawa ang official na impeachment complaint na pinail at tinanggap ng House of Representatives. Ano masasabi mo doon, Kakopi?
Hello. Ayan, nawala yung audio ko kay Yaya. Bakit? Teka lang. Live tayo. Anyway, yung nga, yung impeachment complaint na final kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggap naman ng House of Representatives at dinala na, sa Committee on Justice, para pag-usapan kung ano ang magiging kanilang tingin dyan sa mga impeachment complaints na yan. Kung yan ba ay merong substance or form muna pala, sufficient in form, sufficient in substance ba yung complaints na yan? Yan ang titignan ng Justice Committee under Congresswoman Beatrix Luistro. O Kakopi, ano masabi mo dyan, panelista? Wag na tayo maglukuhan. Wala mangyayari dyan. Walang substance yan. Wala mangyayari dyan. Kasi tingnan mo yung mga grounds nila dyan, betrayal of public trust. Ano yung sinira ni PBBM na tiwala ng taong bayan? Nagnakaw ba siya? Nagaya ni Digong na inamin mismo? May pinapatay ba siya? Nagaya ni Digong na inamin din mismo? Diba? Wala lahat. Tama yan. May mga resibo ba sila? May mga ebidensya ba sila sa mga ibinibintang nila kay PBBM? Wala. Sino tanging ebidensya nila? Si Saldico na utok-utok. Hindi wala kang sworn affidavit. Oo. Oh, Bagong term yung utok-utok. Ano ibig sabihin utok-utok? Ha? Ano ibig sabihin utok-utok? Bagong term yung utok-utok. Grabe naman yan. Mas matanda ka sa akin yan. Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam yung salita na yan. Sito. Okay. Oo. Ang alam mo lang kasi, itok. Yun. Kabisado ka yun, kabisado. Itok lang yan eh. Itok. Alam mo, itok ni Sara eh. Oo nga eh. Pre, regardless kung may substance or may form, di ba? Kasi yun ang kailangan ma-determine sa Justice Committee. Yung impeachment case ng presidente. Importante pa rin na idaan ito sa tamang proseso. Kasi ito ay pagpapakita na gumagana ang sistema. System natin dito. Yung impeachment na yan, alinsunod sa konstitusyon yan, at hindi mo pwedeng i-disregard ng House of Representatives yan. Ang sistema dyan, mapapahiya itong mga nag-file ng impeachment case kasi baka hindi na nga umabot ng plenaryo yan. Sa Justice Committee, baka ma-determine na nila, walang probable cause. Pero regardless, iakyat nila ng plenaryo yan, baka hindi pa nga umabot ng 20 yung bumoto pabor dyan. Ganun kaagad yung papel dyan, basura. Itatapot ka agad yung papel dyan. Kasi tingnan mo. Ako sa tingin ko, panelista, tama si panelista, mababasura lang yung sa Justice Committee, hindi na aakyat sa plenary yan, hindi na aakyat sa whole body yan. Sa Justice Committee, posibleng pumasa yan bilang sufficient in form, pero yung sufficiency in substance, palagay ko babagsak doon. Kasi saan ka naman nakakita na Pangulo na nagsiwalat ng korupsyon, na siya ang namumuno sa pag-expose ng korupsyon, up to the highest level, siya gumawa ng paraan para may mga panagot, nag-uumpisa na, may mga napapanagot na, siya pa ang kinakasuhan ng impeachment. Only in the Philippines. Ito yung isa sa mga example na only in the Philippines. Alam mo kung bakit nila gusto ma-impeach si PBBM? Kasi apektado na yung mga negosyo. Mga kontraktor apektado na yung mga bulsa. Hindi makaporma kay BBM Kahit kaibigan, kahit kaalyado, di ba? Kahit malapit. Basta may ebidensya, bulilyaso talaga. Yan ang sa tingin ko pinakadahilan nila kaya gusto nilang ma-impeach si PBBM kasi marami nang naapektuhan sa kanila. Alam mo pre, si Chavit Singson na magdiriwang nito once na mabasura itong dalawang first to impeachment case. Alam mo sasabihin niya, narrative yan nila Chavit Singson, kasi wala naman talagang substance yung nauna Yan ang mga linyahan ng mga DDS Yung may substance yung pangatlo, pero hindi kasi tinanggap ng Secretary General. Kung may substance yun, bakit hindi nga pinansin ni Marcoleta, hindi man lang in-endorse? Yan ang narrative na nila. Kasi magtataka kayo si Marcoleta, ano na yan? DDS yan, di ba? Sa Solid Duterte yan. Bakit hindi niya in-endorso yung impeachment na hinain nila? Yung anak na Marcoleta, hindi si Rodante Marcoleta. Yung congressman na Marcoleta, bakit hindi in-endorso yung impeachment na hinain nila Chavit Singson? Kaya hindi umusad no? Di ba? Kasi alam, sa tingin ko alam na niya na walang silbi. Tapos meron maingay na abogado. Attorney Respicio ba yun? Mark, Attorney Respicio ba yun? Yung maingay na abogado na akala mo napakagaling. Ito daw yung may substance. Hindi tinanggap. Pag napahiya yung mga yan, pag nabasura yan,
mas lalong mapapahiya yung mga D-list na yan na pinapalabas nila na yung may substance daw yung impeachment case nila. Pare-parehas lang naman. Paano nga magkakaroon substance? Pambato nila rin si Saldico. Tsaka si Toby Chanko. Oo, paano maging substance, di ba? Kakopi, panalista. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Galawan, ha? Ha? Iba na. Parang nag-iiba na ng linyahan itong si Toby Chanko kasi alam naman natin malapit to sa Pangulo. Pero parang ngayon napapansin ng mga kababayan natin na parang nag-iiba na ng ihip ng hangin. Tingnan natin kung paano magde-develop yung kwento niya. Titingnan natin, di ba? Siyempre, panahon lamang ang makakapag-adya ng lahat. Palirisa, balikan ko yung punto mo, hindi pumirma si Marcoleta. Tatlo ang Duterte na congressman. Bakit hindi rin pumirma ni isa doon sa tatlong Duterte, di ba? So, Tinatamad. Baka laging Diba? absent. Oo, hindi. Assuming lagi silang absent, kung talagang nakikita nila na may basihan ang impeachment complaints laban sa Pangulo, isa sa mga Duterte pwede pumirma dyan. Bakit hindi pumipirma? Kasi hindi pumipirma dahil alam nilang magmumukha lang silang tangat bobo dahil walang kabase-basihan ang kanilang sinasabi sa kanilang impeachment complaint. Total. May impeachment na dyan. Bakit din hindi pinirmahan ni Kiko? Di ba? Kasi suspendido pa. Ikaw yan, bro. Baka masususpindi pa ng lifetime si Kiko. Sino pa ba? Sino pa ba mga DDS representatives, no? Ang nakakatawa dyan, mahilig lang talaga. Ang nakakatawa dyan, mahilig lang talaga sila sa sa drama, mahilig lang sila sa pa-press code, no? Yung mga big words, yung mga sound bites na binabanggit ni Mike Defensor sa ni Chavit Singson. Puro ganun lang, puro forma talaga. Wala namang sustansya. Alam mo kaya nag-iingay na yung mga yan, lalo na si Mike Defensor, tingin ko lang kasi malapit na eleksyon. Yung parang tumigil si Mike Defensor. Ha? Parang tumigil. Kailan lang tumigil? Kailan lang nag-iingay Hindi kasi nabulgar siya dyan yung quarrying niya dyan sa Rodriguez Rizal. Isang dahilan ng pagbaha. Nung nabulgar sa media, parang tumigil na siya ngayon. Tapos may mga balita pa na iniwan niya si Chavit Singson sa ere. Ayun lang. Hindi na niya nasasamahan sa pagsasampa ng impeachment case. Yun lang. Kasi alam niya, nasisilip siya. Siguro nabatukan. Hindi, alam mo yun. Nabatukan siya sa Mike Defensor. Oy, tumigil ka dyan. Yan dapat tignan din ng gobyerno. Biro mo, dati kang DNR secretary. Tapos pag tapos ng iyong termino, meron pa biglang mining company. Di ba? Meron kang quarrying business, no? Clear conflict of interest yan. Ba't nagkakaroon ng ganun? Ibig sabihin, posible. Hindi ko sinasabi totoo. Ito ay dapat sagutin ni Mike Defensor na posible during his time, no? Meron na siyang piniling lugar. Base sa kaalaman na nakuha niya sa DNR, meron siyang napiling lugar na may pwedeng pagminahan. Kaya, nung hindi na siya sekretary ng DNR, yan ang kanyang pinurso, no? Again, yan ay observation lang, hindi yan definite na fact, no? Pero hindi mo maalis sa taong bayan na mag-isip bakit nagkaganon, no? DNR secretary ka tapos meron kang mining firm or mining company. Di ba? Ulitin lang namin yung mga impeachment na isinasampa kay PBBM, okay lang yan. Magsampa lang na magsampa. Correct. Siyempre, democratic counted tayo. Okay lang yung sampa lang sampa. Wala namang mangyayari dyan di ba? Ang excited ngayon ang mga Pilipino sa February 6, February 7. Impeachment case ni Sara. Dyan excited ang Pilipino sa impeachment ni Sara. Sa pag-open ng mga bank account nila at sa pagsagot niya doon sa pag-attend niya sa Kongreso para sagutin yung mga itatanong sa kanya patungkol dyan kalapiatos. Ang tanong ng mga ka-BBM natin, no, paano yan? May pending na impeachment case lamang sa isang tao. Kaya ba ng House Justice Committee yan? Kaya yan. Ang sinasabi po ni Congresswoman Jervil Luistro, kaya nilang i-handle lang sabay. So yung kay PBBM, expected nila, magkakandak sila ng hearing ba yan? Basta may proceeding silang gagawin dyan. February 3, 4, 2, 3, 4. And then, kaya din nila, kapag by February 6, may mag-file ang impeachment case laban kay Sara Duterte, kaya nilang dinggin dyan. Ang masaklap dito kay Sara Duterte, kasi existing na yung mga articles of impeachment. Kumbaga, i-refile mo na lang Na-establish na yung mga grounds kung bakit dapat pa-impeach si Sara Duterte. Which is, na-impeach na nga siya ng last Congress, di ba? So, mas madali na lang yan. Ang matindi pa dyan, etong si Sara, akala nila pabor sa kanila yung ng Supreme Court dati. Ruling. Akala nila pabor. Hindi nila alam, mas makakasama kasi
Ngayon, kailangan ng umatid ni Sara dyan sa HOR. Correct. Dyan correct. sa, committee na yun. House Justice Committee. O Justice Committee. Kailangan na niyang umatin dyan para sagutin ang mga itatanong sa kanya. In fairness, maganda yung paliwanag ni Kong Jerville Kasi ang sinasabi niya sa mga interviews niya, importante maintindihan ng taong bayan yung proseso na pinagdadaanan ng impeachment, no? So doon pala sa proseso na yan, para kasi tumatayo sila mga piskal para mga prosecutor yung datingan nila dyan, di ba? Susuriin nila yung mga affidavit ng complainant, ganoon din ng mga respondents, at kumbaga magkakaroon ng mga interrogation, magkakaroon ng parang paglilitis na within that level, within the committee level. Ang tanong dyan, pag umatan ba dyan si Sara Duterte, kayanin niya kaya si Kong Jerville Ay, Luistro? hindi matalino yun si Luistro eh. Oh. Talino, pag nagtanong yun, straight English yun. Diba? Lag na naman yung TV natin noon. Loading na naman, loading. Saka hindi obra kay Congresswoman Luistro yung mga bullshit ng mga nasa kabilang parlor, no. Talagang straight 'yon na i-handle niya ng maayos ang impeachment na yan ng ating pangulo, at saka kung pumasok yung kay Inday Sara, i-handle ng maayos ng Justice Committee under Beatrix Luistro yan. Ang masakit yan, hindi yan dadalo sa sa pagdinig. Si Sara, sigurado hindi yan dadalo. Abogado. Duwag siya? Duwag? Bukod sa hindi niya kaya sagutin, abogado niya, papa-attend niya dyan. Sayang, maganda sana magkaharap sila ni Abante pati ni Luistro kasi matatanda natin nung election binanatan niya yung mga yan, di ba? Kasi unang-una, never naman na-respeto ni Sara Duterte ang House of Representatives. So kahit gaano pa kagaling si Kong Jerville Luistro dyan, hindi niya nga ginagalang yung HOR Ano pa yung komite, di ba? Lalong hindi niya igagalang yan. Kahit yung ruling na yung Supreme Court? Sa tigas ng mukha ni Sara Duterte, di ba? Tingin ko, mapipilitan umaten dyan. Tingnan natin. Tingin ko. Yam, next. Nawala na si Yam. Hindi. Nilagyan ko ng charger yung aking cellphone kasi mabilis pala maubos kapag naka-StreamYard ka. Anyway, ganito ang wala kang editorial? Hindi, meron pala. Mamaya ipi-play. Pero ito muna, doon muna tayo sa dalawa. Sa pangalawa. Total, nag-uusap na tayo tungkol sa impeachment. Pag-usapan natin na itong si Congressman Sandro Marcos, napaka-tino talaga nito. May delikadesa talaga itong batang Marcos na ito. Pero mo, ininhibit. Paano mo nasabi yan? Paano mo nasabi na may delikadesa si Sandro Marcos? Sige nga, paliwanag mo nga sa mga viewers natin. Alam nyo mga kayayam, mga ka-BBM, hindi siya obligado na mag-inhibit sa impeachment, no? Complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil itong si Kong Sandro ay may delikadesa, hindi siya magpa-participate sa impeachment ng ating Pangulo. Hindi siya makikialam, kumbaga. Kasi nga, ayaw niyang ma-impluensyahan ang Justice Committee o ang Congress kung ano man ang kanyang pananaw tungkol dyan. Siyempre, definitely, kakampi siya sa kanyang ama. Pero ayaw niyang makita ng taong bayan na bias siya para sa kanyang ama. Kaya mag-i-inhibit na lang si Kong Sandro Marcos. Yan ang ginawa niya. Kaya talagang etong mag-ama na to, si Pangulong Bongbong Marcos at si Kong Sandro ay talagang parang pinagbiyak na buko talaga to dahil talagang pareho sila na ugali when it comes to delikatesa at when it comes to decency. Kayo, ano masasabi niyo tungkol dyan? Ano kasi masasabi ko dyan si Sandro kasi maganda yung pagpapalaki sa kanya ng magulang niya. Correct. Diba? Hindi sila pinalaki na Bargas. malakas ang muka, makapal ang muka. Pa? Hindi sila pinalaki na may bisyo-bisyo. Hindi sila pinalaki na mayayabang. Kasi kung ito si Congressman Sandro, mayabang, babrasuhin niya yung mga yan. Exactly. Diba? Babrasuhin niya yung mga yan. Kasi syempre, majority leader ka, anak ka pa ng presidente, congressman ka pa, di ba? Nasa iyo na lahat, pero tingnan nyo naman. Napakababa nitong si Sandro Marcos. Di ba? Nag-inhibit. Ayaw niya maka-impluensya dyan sa gagawing pagdinig sa impeachment ng tatay niya na nararapat lang rin naman. May statement siya doon. Yung sa nilabas siyang statement, yung tumatak sa akin doon this is more than the personality. Kasi ito usapin ito ng credibility, integrity ng institusyon ng House of Representatives. So yung pagre-resign yung pag-inhibit niya, yung term ay recuse, just sa impeachment complaint na yan or any discussion, hindi siya magpa-participate any discussion about impeachment, no?
Kasi kung tutusin may influence siya. Pero anong iisipin ng tao? Kasi sabi niya importante pa rin ang perception eh. Diba? Bagamat walang batas, walang legal basis na nagsasabi mag-inhibit siya. Pero importante sa kanya yung perception, yung pagtingin ng tao sa House of Representatives. Kasi alam naman ng tao na may influence siya eh. Tama ka, majority floor leader siya. So kaya niyang pakiusapan yung ibang mga miyembro. Kaya niya brasuhin niya. At hindi sa kanya dahil sa posisyon niya. No? Pero hindi niya nahihintayin na humantong sa ganong sitwasyon at isipin ng taong bayan. Kasi importante nga ang perception na inimpluwensyahan niya yan eh. Kaya na-acquit dyan si PBBM sa impeachment na yan dahil kay Sandro Marcos. Ayaw niyang humantong sa ganong sitwasyon. Matalino talaga ito eh. Itong mama na ito eh. Hindi siya kagaya ni BP Sara na brinaso dati yung mga congressman para mapatalsik si Pantaleon Alvarez. Correct, exactly. Diba? Sabi nga, kaya daw napatalsik si Pantaleon Alvarez dahil nga raw kay BP Sara, brinaso niya dati yung mga congressman natin. So, ito si Sandro Marcos ay iba. Gusto kong punahin natin yung pinagkaiba ng Marcos sa Duterte sa pag-handle o sa nung marinig ang impeachment tungkol sa kanila. Etong mga Duterte, anong kanilang reaksyon nung i-impeach si Sara Duterte o may usapan na impeach ulit sa February 6, di ba? Ang reaksyon nila very defensive at sinasabi nilang walang basihan at political lang yan, etc. etc. Ang daming sinasabi. Pero ito, anong reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya ay pinailan ng impeachment, no? Di ba sinabi niya ino-honor niya or nirerespeto niya ang proseso ng impeachment at pababayaan niyang umusad diyan, no? Base sa legal processes ng Kongreso. At ito nga, ginawa ni Sandro naman, nag-inhibit. So, makikita may differences, no? Nung Duterte sa Marcos in handling crisis, in handling issues against themselves, no? Yan ang napakalaking bagay, no? Na dapat nakikita ng taong bayan, na dapat na-appreciate nila kung gaano kadisente itong pamilya Marcos, no? In handling crisis, in handling issues, in handling yung mga paninira, in handling mga impeachment complaints na yan. Tama yung sinabi nyo. Kaya abang-abang tayo mga kababayan dito sa impeachment na kay PBBM at etong kay BP Sara. Pero tingin ko dyan basa ko mas excited yung mga kababayan natin dito sa impeachment ni BP Sara kasi excited na sila malaman kung magkano yung laman ng bangko nila. Diba? Sa Senado pa yan. Oo. Kapag umakit na, umabot na ng Senado yun. I think aabot ng Senado. Aabot yan, diba? sigurado. Aabot yan. Ikaw ba, hindi ka ba excited kung magkano, ayaw mo ba malaman kung magkano billion inaabot yung pera syempre nila gusto. dyan? Gusto ko. Kasi sabi nga ni Trillanes, di ba, ilang billion? 2 billion? Hindi lang 2 billion, pumapasok sa bank account, no? Sabi naman kasi Duterte, mahirap lang ako. Wala akong pera. Walang pambayad ng abogado. Gusto lang kapalitan si Kaufman kasi para wala nangyari. Alam niyo, pag napatunayan yan, pag napatunayan sa impeachment yan, presence ng 2 billion sa bank accounts ni Sara Duterte at Digong, no? Tapos ang boxing, no? Kasi there's really no way na magkakaroon ng ganyang kalaking pera ang mga Duterte, kundi dahil lang sa korupsyon. Dahil sa mga pinasok nilang mga transactions, no? Nung nasa gobyerno pa si Digong. At yung mga sinasabing tungkol sa droga, tungkol sa pogo, etc. etc. Kaya talagang yan, end ng ball game yan kapag napatunayan talaga nila Trillanes yung issue na yan. Ang masaklap sir, comment ko lang yung mga DDS senators yun ang problema Kahit ma-establish na natin yan na pumasok yung 2 billion pesos sa kanyang bank account, hanggat nadyadyaan yung grupo nila Amy Marcos, sila Barcoleta, hanggat di nakukulong yan sila Joel Villanueva, hanggat di nakukulong yan, boboto pa rin yan pabor kay Sara Duterte. Yun ang isang malaking conflict kasi na yan sabi utak dilis na nga di ba? Kahit lantaran na yung ebidensya, nadyadyaan na ebidensya, lantad na, still hindi nila i-recognize yan. Boboto pa rin yan pabor kay Sara Duterte. So dapat ikulong na mo. Ikulong na ito mga dapat ikulong. Tingin ko may susunod na dyan kay Bong Revilla sa tingin ko. Malapit na. Tingin ko lang. Mababawasan din yan. Hindi lang natin alam po sino pero sa tingin ko mayroong senador na susunod na dyan kay Bong Revillang makukulong. Dalawa. Parang hindi na yata aabuti ng March. Tingin ko next yan. Bago ko sa next, no, tama si Palerista doon, baka hindi abutin ng March kasi binigyan ng DOJ si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, saka si Manuel Bulungan para sumagot sa complaint, no? Kung di ako nagkakamali, February 5 and 12 ang kanilang
preliminary investigations. Kaya kung makakapag-submit sila ng kanilang counter affidavit by February 12, no, posibleng mabigyan na ng resolution ng DOJ yan bago mag-March or within March, no. Kaya tama si Palerista doon sa kanyang estimate, no. Baka may sumunod na kay Bong Revilla ng mga senador at tingin ko ang susunod nga ay si Jingo Estrada at si Joel Villanueva. Now we go to the third topic, no, sa segment 2. Nagkaroon ng anibersaryo ang BARM, yung kung saan pinuntahan ito ng Pangulong Bongbong Marcos kasi noong January 21, 2026, yun ang kanilang ikapitong anibersaryo, no, ng BARM. Ano ba yung BARM, no? Bansa Palerista, ano ba yung BARM? Nakalimutan ko tuloy. Bangsamoro Autonomous Region, Administrative Muslim Mindanao. Yes, yun. Tama, yun yan. Madaling salita, RPG. Para kayo. Para nag-quiz kayo nun Prof, tama ba? Oo. Sa region in Muslim Mindanao. Sa madaling salita, dyan ba yung may RPG? Bali, ang naging tema ng BARM Anniversary 2026 ay simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Yan ang kanilang team. At kung may pagpapatuloy ko lang, ayon sa mga leader ng BARM, ang presensya ni PBBM ay malinaw na patunay na namatibay na ugnayan ng Bangsamoro at pambansang pamahalaan at ng malasakit ng administrasyon sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Sina Datu Tukaw Mastura at MP Atty. Omar Yasser Sema ay nagbigay din na ang pagbisita ng Pangulo ay simbolo ng sincerity, suporta at pagkilala sa mga tagumpay ng BARM. At panghuli, sa kanyang pagbisita at hinikayat ni PBBM ang lahat na magkaisa para sa bagong Pilipinas, isang kinabukasang may kapayapaan, pag-asa at inklusibong kaunlaran para sa Bangsamoro. Ganyan ka fully supportive ang ating Pangulo sa Bangsamoro, no? Ako, ano ba sabi mo dyan? Una, malaking pasalamat natin kay Pinoy. Actually, isa ito sa legacy, ito sa landmark accomplishment ni Pinoy yung pagkakabuo dito sa BARM. And second, yung mga official dyan sa BARM, actually tuwan-tuwa sila sa pagrespeto ng presidente sa regional autonomy. Kasi unang-una, yan naman talaga ang gusto ng BARM Maging independent sila, di ba? Yung regional autonomy, autonomous kami. Di ba? Kaya namin magpatakbo ng sarili naming gobyerno. At ang maganda dyan, nire-respeto ni PBBM yung regional autonomy ng BARM. O sige, paano nyo patatakbo niya? Kasi mas naiintindihan nila Di ba? Yung kita nila, o sige, para sa kanila yan. O paano nila i-distribute yan? Ano mga sektor? Ano mga priorities? Mas alam nila yan. Kaya nga, si Presidente, tulad ng paggalang niya sa mga local government unit, yung BARM, o sige, i-respeto namin kung anong gusto ninyong gawin ninyo. Kasi autonomous kayo Di ba? Kaya natutuwa yung mga leader. Sila makakuha. Natutuwa sila sa presensya ng presidente kasi kahit papano, andyan pa rin respeto, suporta ng national government sa BARM. Kasi kailangan pa rin ng national government Hindi pa rin nila kaya ng sila lang, di ba? Kailangan pa rin ng suporta. Pero kinakailangan na respeto mo yung regional autonomy ng BARM. Kung hindi ako nagkakamali, dyan sa BARM yung yung pagbotohan nila, merong anti-dynasty sila. Na bawal yung mga magkakamag-anak. Nabalitaan nyo ba yun? Parang hindi. Parang Diyan yun. Sigurado ako diyan yun. Yung botohan sa BARM na bawal yung mga magkakamag-anak kasi meron silang anti-dynasty dyan. Research uli natin yung research natin. Napag-usapan lang naman yan Kasi ang latest report natin dyan sa BARM, di ba na-cancel yung kanilang na-move yung kanilang eleksyon dahil sa redistricting law. Kasi di ba may mga distrito, mga lugar na magkakasama sa isang distrito, ang problema, hindi sila magkakatabi. So, nasilip yan ng Korte Suprema, kaya na-hold muna yung kanilang election dyan. Pero maganda yan, di ba? Kung ini-implement nila yan, ano ba, internal agreement ba yan? O ano ba, may policy sila dyan? Yung anti-political dynasty version na yan, maganda yan. Pero ang problema kasi sa Mindanao, pamilya-pamilya pa rin yung mga naglilingkod, no? Yan. Tama. Okay, mapunta tayo sa last topic, no? Yung alam nyo kahapon, no, ang napakasipag ng First Lady natin, no? From La Union, San Juan La Union, nagkaroon ng Love for All doon na hindi yata natin na ibalita nung nakarang linggo kung merong Love for All ngayong linggo to. Pero kahapon, nagpunta siya sa San Juan La Union at nagkaroon ng Love for All. Tapos,
Sa hapon naman, no, pagdating ng medyo bandang alas 6 o alas 5 ng hapon, no, nag-inaugurate naman ng ating First Lady ng mga food and souvenir kiosk diyan sa Pasig River Esplanade, no. Kasama ito sa Pasig Bigyang Buhay Muli project ng ating Pangulo at ni First Lady, no. Nakakatuwa dahil 47 na kiosk, no, food kiosk and souvenir kiosk ang inaugurate ni First Lady, no? At nagkaroon ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na magkaroon ng business diyan sa Pasig River Esplanade. No? Napakaganda lalo, no? Kasi inayos na yung mga dati mga tent lang ang mga nagtitinda ng pagkain diyan at souvenir. Ngayon talagang may magagandang kiosk na. Ano masasabi niya, Palerista, Kakopi? Oo, ito yung Esplanade na proyekto ng ating First Lady na talagang malaking pakinabang ng mga Pilipino. Dahil isipin mo, saan ka makakita? Lugar sa Pilipinas, akala mo nasa Paris ka. Correct. Diba? Nasa Pasig River lang pala. Oo, di ba? Saan ka makakita? Napaka-romantic ng lugar na eh. Sinasabi ko nga eh, kapag may nililigawan ka, dalahin mo dyan. Pag uwi nyo, sasagutin ka na eh. Di ba? Kasi napaka-romantic ng lugar na yan, lalong-lalo na doon sa may fountain. Oo. Yan mga kiosk na yan. Naku, napakalaking tulong po niyan. Dati ano lang yan, mga tent lang yan, di ba? Napakalaking tulong po niyan sa mga kababayan natin na nagtitinda dyan at sa mga taong namamasyal dyan. Kasi nung dati nagpunta ako dyan, wala pang kainan. Napakalayo pa ng bibilihan mo. Dapat pag pumunta ka dyan, may pagkain ka na dati. At hindi lang mga pagkain, may mga stalls din ng mga Souvenir, items souvenir items, no? So kung papansin mo, no, ganyan binibigyan respeto, pagpapahalaga ni First Lady, yung local economy. Oo. Diba? Kasi ano yan eh, bagamat informal economy yan, at least kabuhayan pa rin yan. Marami pa rin na nagkaroon ng trabaho. At kung titignan mo, may dignidad. Oo. Diba? Hindi lang sila basta nag-set up ng tent, magkakaroon ng tindahan. Ito, mas formalized pa. Ang ganda. Ayan, may video tayo. I-play natin yung video. Alam nyo, naandyan ako kahapon. No? May video. Teka muna. Sige. Video muna. Po si Ann Janshen Biginita, owner po ng Arcanto Barbecue. Noon po, nagsimula po kami sa kanto-kanto po na paninda. Kagandahan po dito ay yung mga basura po ay nakaayos na, maayos na pagkainan, ang ganda na po ng aming tindahan, bago na po at hindi na po siya basta-basta malilipad ng hangin. Naging masaya po talaga kaming lahat. Hindi lang kami, kundi yung buong pamilya po namin. Binigyan kami ng pagkakataon na makasali po dito ulit. Yung ambience niya mismo, sobrang ganda ng view niya. And open, and then ang lamig na rin ng area. Ang proyektong ito, ang Bigyang Buhay Muli, ay katulad po naming mga mabababang sektor ng negosyo ay nabigyan kami ng pagkakataon na makapagtinda po dito at mabigyang buhay muli ang ating kapaligiran na maging maayos, maging magandang pasyalan po. Pasig Bigyang Buhay Muli! Maraming salamat, President Marcos Jr. Ganda. Yung term na Pasig River Bigyang Buhay Muli, yung una, ang understanding ko dyan, yung Pasig River lang yung bibigyan mo ng buhay eh. Di ba? Kasi patay yung Pasig River, di ba? Pero pati yung tao nabigyan ng buhay. Nagkaroon ng pagkakakitaan eh. Dali ni First Lady, wala pang pwesto yan. Samantala yung Vice Presidente, nakapwesto. Hindi, ang plano yata ni Sarah, Dolomite Bigyang Buhay Muli. Tama. Maganda yung sinabi ni maganda yung sinabi ni Kakopi. Alam mo yung Esplanade, sa totoo lang, mas marami pang foreigner na nagpupunta ron kaysa sa Luneta. Kung titingnan mo ako, yun lang napansin ko. Kasi connected siya sa Intramuros, sa Fort Santiago, di ba? Kasi connected eh, kaya dinarayo ng mga turista yan. Tsaka dami nagja-jogging dyan tuwing umaga, yung mga babae nagja-jogging, kaya minsan natatambay-tambay tayo niya, jogging din eh. Alam nyo, mga ka-BBM, isa sa pinaka napansin ko dyan, no? Napansin ko dyan na magpapakita kung gaano ang pagpapahalaga na binibigay ng mag-asawa, no? President Bongbong Marcos at First Lady Liza Reneta Marcos sa taong bayan. Alam nyo kung anong simbolo na nakita ko dyan? Yung maayos na CR. Alam nyo, ako ata isa sa mga unang gumamit ng CR. No? Napakaayos yung CR. Napakalinis at air condition. Aircon yan, aircon malamig.
Malamig, napakaganda pa, napakalinis. Kaya kung ma-maintain lang yan, sana naman ma-maintain, ano? Napakalaking bagay yan. Bilang katulad ko, nasa hospitality business ako, no? Malaking bagay yung may malinis na CR. No? Kapag may kumakain, tapos kailangan mo mag-CR, pupunta ka sa malinis na CR. No? Yun ang napakaganda dyan sa Pasig River Esplanade na dapat ma-experience na ating mga kababayan. At speaking of Pasig River Esplanade at mga proyekto ng ating First Lady, Lisa Marcos at Bongbong Marcos, pwede bang i-play natin yung Yayam sa editorial, executive producer? I-play natin as my last topic sa segment na to. Kasi tungkol yan sa naging project ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung pwede lang i-play natin. Teka, tayo, sir. hinahanap pa ni Alex, hinahanap pa yung video. Okay. Sige. Pero Pero etong Esplanade na to talagang makikita mo, wala ka ng reklamo dyan kapag napunta ka na dyan. Bukod sa maganda yung tanawin, masarap pa yung pagkain at mag-enjoy pa yung mata mo sa ganda ng tanawin sa Ilog Pasig. At sana lang, pangalagaan ng mga turista. Actually, hindi lang pananagutan ng mga vendors yan Oo. Ng mga turista din. Alagaan natin. Kung may basura kayo, syempre kakain kayo, inom kayo ng palamig, ibulsa nyo muna. Huwag nyo itapon sa kung saan-saan. Lalong huwag nyo itapon doon sa Pasig River. Kasi yan nga yung purpose linisin natin yung Pasig River Tulungan ninyong ma-preserve. Nag-enjoy kayo ngayon. Oo. Instagrammable yung mga pictures, pero tulungan nyo yung gobyerno kasi ang maintenance yan gobyerno Tulungan natin yung gobyerno na ma-preserve yan para mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. Oo. ang magandang ma-implement dyan, kapag na-implement yung clean as you go, yung kapag kumain ka dyan sa mga tables na provided dyan sa Pasig River Esplanade, dapat pagkakain mo, ikaw na bilang turista dyan o bilang nagpupunta dyan, ang magtapon sa tamang basurahan. Ganun dapat. At hindi na iaasa sa mga nagne-negosyo. Mas maaalala ng tao yung leader na nag-set up ng system, bagamat tahimik siya pero nakikita mo maganda yung accomplishments, magaganda yung outcomes. Hindi yung inuunay muna yung press conference. Kasi may mga secretaries tayo ngayon na nauuna sa press conference pero yung trabaho, pak. Alam mo ano kasi yan Wait lang, kilala mo ba yun? Ha? Kilala? Bawal yata pangalanan Baka ipatawag ako Hindi, ano kasi yan Ito kasi yung ibang gabinete kasi natin, hindi naman talaga may tatanggi, mga politiko. Exactly. Diba? Habang naglilingkod, nag-iisip ng ikagaganda ng karir. Hindi na lahat matatanggi, nakikita na Diba? Kahit konting press con. Correct. Konting kibot, press con. Paler, punta ka bukas dito. Pero pansinin mo, Wala akong pinapangalanan. pero yung mga secretary, yung recent survey, di ba? Survey ng mga cabinet secretaries, yung mga mahihilig mag-press con, nasa bandang gitna at bandang dulo. Yung mga tahimik, gaya nila Solidum, ni Secretary Estrella, nandoon sa top. Ibig sabihin, nare-recognize ng tao yung mga secretaries, mga opisyal na hindi man mahilig sa press con, nagtatrabaho at may output. Ito tumagulat kay Secretary Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Parang pangkunelat siya nung huling survey, Correct. di ba? Pero nitong latest sa survey, pang-5 na siya. Pang-5 na siya kasi. Binablog mo kasi. Pero in fairness, Parang lang yun pero in fairness, nagtatrabaho. Yung pangako na ibigay yung lupa sa mga magsasaka, tinutupad niya. Maganda kasi yung yung galawan niya, magbibigay ng lupa sa magsasaka, babayaran yung utang ng magsasaka. Anong resulta? Pang-5 siya. Diba? Correct. Kaya nga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, kaya ang tawag sa kanya pambansang katiwala at Darling Conrad, dahil talagang resulta ng nagsasalita para sa kanya. Hindi siya pambida na tao, Yung hinahayaan niya na ang kanyang track record, ang kanyang performance ang magsalita para sa kanya. At ang kagandahan niya, na-recognize naman ng taong bayan dahil from Kulela, naging number 5 na sa performance itong si Secretary Conrado Estrella III. Sa mga kababayan natin dyan na hindi pamilyar kay Secretary Conrad Estrella III, siya yung secretary ng Department of Agrarian Reform na nakakatulong ni PBBM kapag nagbibigay sila ng mga titulo sa mga magsasaka at nagbabayad ng mga utang ng magsasaka. At kapag umalis si PBBM, nagpunta ng ibang bansa,
kasama si Secretary Estrella III ang isa sa caretaker ng Pilipinas. At pansinin mo, hindi siya madala sa mainstream media. Oo. Di ba? Hindi pa-press con, pero nakikita ng taong bayan, nakikita ng mga vloggers yung ginagawa ng mama na ito. Kaya ayun, number 5. Oo, yan. Kasi ang dami nagko-content sa kanya eh. Pati tuloy ako, napapakontent na rin minsan eh. Di ba? Gumaya na. Gumaya na. Kanya mga vlogger. Gumaya lang ako sa'yo, Paler. Gumaya rin ako kay Kakopi. Naggagayahan lang tayo kasi kung ano yung content nyo, ginagaya ko rin. Hindi, kasi nakita ko nga, malakas yung views kapag nagbibigay-bigay ng lupa sa PBBM. Ang lakas ng views, lalo yung nagbabayad ng utang. Alam mo naman tayo, mga mukha tayong views eh. Kapag malakas yung views ng gaya nung nagbigay sila ng lupa sa Pampanga, naka 1.4 million ako ron. Di ba? Tabo. Di ba? Paldo ka pala. Hindi si Estrella yung paldo. Ikaw pala yung pumaldo. Pando Hindi, siya kasi sa Estrella. Hindi, Kasi kasi mga pag siya eh. ka-BBM kasi napakasarap din pakiramdam na makikita mo yung ginagawa ng Secretary Estrella. 80 years old, mahigit, no? Nakakatanggap ng titulo, tuwan-tuwa, umiiyak. So yun pa lang talagang sobrang napakaganda ng performance ni Secretary Estrella sa mga ganung bagay. Kasi biro mo, ilang dekada sila naghihintay ng titulo, ilang dekada silang baon sa utang, no, sa pagbabayad ng mga lupang sinasaka nila. Tapos nung pumasok si Pangulong Bongbong Marcos at si Secretary Estrella, tinanggal ang kanilang mga utang at ibinigay agad ang kanilang mga titulo. Kaya sino ba naman hindi matutuwa sa ganyang kalakaran? Kaya dahil dyan, kaya siya nag-number 5. Kasi matindi yung trabaho niya. Nagbibigay ng lupa. Nagbabayad ng utang ng magsasaka na matagal na napabayaan. Napabayaan ni Digong, napabayaan ng previous administration. Lahat. Dahil si PBBM na naman gumawa niyan eh. Wala namang iba eh. Diba? Sabihin na naman niya, sip-sip ako. Oo. Hindi kayo nagkakamali. Yan, dumako na tayo sa third segment natin. Ito, good news din ito. Bagamat pinag-usapan na natin ito sa previous episodes natin, ito pong zero balance billing policy ng ating presidente, dumami po yung mga kababayan natin na nakikinabang dito sa zero balance billing. Ibig sabihin po, ikaw man mahirap, ikaw ay middle class, ikaw man ay mayaman, pag na-confine ka sa basic ward accommodation ng DOH hospitals yung pinapatakbo po ng DOH, na-confine ka, zero po yung inyong bill. Kaya marami pong kababayan natin ang tuwan-tuwa dahil hindi na po nila problema yan. Diba? Iisipin na lang nila yung recovery, yung paggaling nila dahil sagot na po ng gobyerno. Alam mo maganda itong ginawa ni PBBM na hindi lang para sa mahirap Kasi alam mo yung reklamo dyan ng mga kababayan nating middle class. Nagtatrabaho kami. Babayad kami ng tax pero Correct. puro mahihirap yung nakakaramdam ng tax na binabayad namin. Ngayon, pwede na middle class. Hinihintay ka na lang magpa-hospital. Kailan mo gusto? DOH DOH. Sino una presidente dyan? Excited ka na ba yan? Middle class ka ba yan? Wag naman. Ang ko dyan, mga kakilala kong DDS, baka yun ang mga unang-unang pumila dyan. Wala middle class doon. Lahat doon. Poorest of the poor. Anyway, mahigit 1.3 million na po na pasyente ang nakinabang. Biruin mo 1.3 million patients ang nakinabang po dito sa zero balance billing policy. Isang taon pa lang yan. Isang taon pa lang yan. Isang taon pa lang. Ang daming natulungan, no? Actually, meron ako isang kapitbahay. Totoong kwento to Kasi hindi naman siya maka-BBM eh. Pero na-hospital yung tatay niya. Sa Amang Rodriguez, dyan sa Marikina. Wala siyang binayaran, kaya tuwan-tuwa. Alam mo, chinat ako. Magkano muna yung bill? Maliit lang, parang less than 20,000. Pero malaking bagay na po yan para sa minimum wage earner, no? Tuwan-tuwa siya. Tinext niya ako na ang ganda ng ginawa ng presidente, wala na akong binayaran. Sa Amang Rodriguez, dyan sa Marikina. Diba? Napakaraming ganyang kwento. 1.3 million po na Pilipino ang natulungan. Binayaran po ng hospital bills nila, umabot po ng 74.65 billion. Sagot po yan ng gobyerno mula July hanggang December 2025. Etong 74 billion, ito yung gastos ng gobyerno sa zero billing. Oo, kasi syempre, kailangan nilang palabasan yan, paluwalan nila, babayad nila sa gobyerno. Yan mga ka-BBM Tandaan nyo sa isang taon ng zero billing, 74 billion, 0.65 billion na ang nagagastos ng gobyerno. Ibig sabihin, yung amount na yan ay hindi ninanakaw ni PBBM. Hindi kasi siya mandarambong. Hindi siya nabubulsa.
Kaya yung pera na yan, napapakinabangan ng ating mga kababayan, which is dapat, diyan mo makikita yung malasakit ng isang Marcos. Correct. Di ba? Nandiyan- Zero billing. Ilang tao na natulungan? 1.3 1.3. Last million. year lang yan. Oh, isang taon pa lang yung zero billing na yan. What more pa kaya pag nagtuloy-tuloy na yan? Diba? Alam mo- Alay mo, isa ka sa makaranas niyan. Gusto ko lang punahin, no, panelista sa Kakakopi, gusto ko lang punahin, yung may mga ibang nagre-reklamo, minsan pinupost pa sa social media na hindi daw totoo yung zero balance billing na yan dahil sila daw ay hindi naman na binayaran ng gobyerno kanilang bill. Pero pag tinanong mo, no, saan pa-confine, sasabihin nasa private. At talagang hindi mapapasok, hindi talaga qualify sa zero balance billing dahil dapat sa government hospitals, sa DOH hospitals. Kaya yung mga kababayan natin may kulang, may talagang purpose lang para siraan ng proyekto na yan, no? Pag may nagsasabi na hindi totoo yan, dapat alamin agad. Saan ka ba nagpaano? Saan ka ba nagpa-hospital? Saan ka ba nagpa-confine, no? Para malaman natin dahil imposibleng hindi implement yan ng DOH hospitals dahil ang Pangulo ang nag-utos tungkol dyan. No? So yun dapat natin na punahin, no, yung mga ganun, no? Dahil sa kanilang katangahan, no, gobyerno pa ang sinisisi, si Pangulong Bongbong Marcos pa ang sinisisi. Pumunta ka sa private tapos in-expect mo bayaran ng gobyerno yung hospital bills. Oh, kaya mga ka-BBM, kahit may kaya ka, kahit may pera ka, kung pagkasakit ka halimbawa, mag-public na lang kayo. Kasi para ma-enjoy nyo yung sinasabi nyong binabayad ninyong tax sa gobyerno. Ito zero billing. Ngayon lang natin ito naranasan. Sa panahon ni PBBM, nararamdaman natin ang malasakit niya sa mga kababayan natin na mga mahihirap. Pero sige. may mga kababayan tayo pre na afford naman nila. Oh. May mga health card, option nyo po yan. Kasi syempre ibang justification nila sa public hospitals kasi minsan mahaba yung pila. Di ba, nagsisiksikan, minsan walang kwarto. Kung ikaw po ay nakakaluwag-luwag naman, meron kang pambayad, malaking tulong mo na din sa gobyerno yan. Oo naman. Di ba, oo para naman. matulungan mo na ibang pasyente na ma-maximize na nila yung facilities ng government hospitals. Yun nga lang, kung nasa private ka, dyan mo naman magagamit yung PhilHealth mo. Ang maganda pa rito, good news pa, si Executive Secretary Ralph Recto, nakipag-meeting siya sa mga opisyal ng PhilHealth at ng Department of Health. Oh. At ang kanyang utos, actually hindi utos, hinihimok niya ang PhilHealth at ang Department of Health na palawakin pa yung mga health packages para sa mga middle class. Kasi sila yung nagbabayad ng tax. Tama yung sinasabi mo, no? Sila yung mga nagtatrabaho. Sila yung mga loyal contributor. As in, religiously, every month, hinuhulog ng kanilang employer yung kanilang contributions. So, magpunta man sila sa private, at least pinalawak yung health benefits. Kahit papaano, gagaan din po yung gastos nila. Alam nyo, may magandang report si DOH Secretary Ted Herbosa dyan, no? Nang dahil sa zero balance billing, tumaas ang mga nagpunta sa mga DOH hospitals, no, kumpara nung 2024 versus 2025. Kung di ako nagkakamali, 14% ang tinaas na nagpupunta sa DOH hospitals precisely because of that zero balance billing. So ibig sabihin, kahit yung mga dating nagpupunta sa mga private hospitals na yun ang preference nila, no, dahil dyan sa programa ng Pangulong Bongbong na yan, nagpupunta na rin sila sa mga DOH accredited hospitals. Hindi mo masisisi ang mga yan, gaya nga na sinabi ko eh. Diba? Zero. Sino bang gusto? Sino ba tatakbo sa zero billing? Diba? Kahit nga may kaya ka. Kung gusto mo makatipid, lahat naman tayo nagtitipid. Pera lang siguro si Ayam. Diba? Lahat gusto ng zero billing. Sayang ang ginto. Diba? Kaya mga kababayan inuulit ko sa panahon ni PBBM, pag nagkasakit ka, punta ka sa public hospital. Merong zero billing doon. Wala diyang kulay-kulay. Walang pink. Walang green. Walang kakamping. Walang DDS. Walang loyalista. Basta Pilipino kang may sakit. Yan. Zero billing ka. Yung mga maaarte na ayaw pumila, sa private kayo. Private. Diba? Kung PhilHealth kayo, at least kahit paano, reduce yung babayaran ninyo. Parang know your station, know your ration. Yung sinasabi ng kasabihan umakto ayon sa itsura. Kung wala ka naman pera dahil tamad ka, hindi ka nakaipon, huwag ka mag-demand. Huwag ka pwisisi sa gobyerno. Hindi kasi yung ibang mga kababayan natin, makabanat lang eh. Diba? Kahit natulungan na lahat-lahat, nabigyan na ng ayuda, nakamaisog pa. Diba? Pag sinaing, pangit daw yung bigas, pero kinain naman. Diba?
O yan, balat yan, balat. Wala na ako masabi sa sinabi mo. Totoo yun. Move on tayo sa ating next topic. Total, pagkain pinag-uusapan natin. Dito tayo sa mga rice processing systems. Ayan, ako. Nako, ang ating presidente po itinutulak niya po yung pagtatayo ng additional na 300. Napakarami niya na 300 karagdagan po na modern rice processing systems o RPS para mapataas po ang kita ng ating mga magsasaka at mapatatag po ang food security sa bansa. Kung inyong matatandaan po, last year umabot po sa 152 rice processing systems yung naipatayo ng ating presidente na pinakinabangan na po ng ating mga magsasaka. Kasi tulad ng dinidiscuss natin lagi dito, no, sa pamamagitan po nito mga rice processing centers, ito yung makina na kapag nilagay mo yung palay, lalabas siya, nakasako na. Ibig sabihin, nare-reduce po yung waste. Ibig sabihin, kung kaunti yung masayang sa bigas, dagdag kita yan sa ating mga magsasaka. So malaking bagay po yan. 152 na po napatayo ng ating presidente. So additional 300 po ang itatayo po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. O yan. Napakaganda niyan, no? Nakita natin yan sa Science City of Muñoz, no? Sa Nueva Ecija, no? Na katulad nga si panelista ang magaling tungkol sa bigas, no? And explain niya yan kung paano ang sistema niyan. Simula pa lang pag-harvest, no, na may makina nang ginagamit ang ating magsasaka. Hanggang sa pagpuproduce mismo ng mga palay, no, iba't ibang klase ng palay, no, nagagawa na yung RPS na yan. Kaya talagang saludo talaga ang inyong lingkod sa ating Pangulo sa proyektong yan. At dahil nga sa kagandahan ng resulta ng project na yan, no, 300 pa ang talagang itatayo. Napakadami nun, ha. Talagang marami nang makikinabang na mga magsasaka. On top of yung mga binigay na sa mga magsasaka, like yung nilibre na yung kanilang utang, no, binigyan na ng titulo, binibigyan ng abono, binibigyan ng binhi, binibigyan ng free irrigation, no? Talagang halos lahat na binibigay para lang mapabuti ang buhay ng ating mga magsasaka, ang ating mga bagong bayani. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang
diwata